ayan, nag-green. Alam nyo ba, pag nag-beating the red light tayo dito sa United Arab Emirates is magkakaroon ka ng fine na 50,000 dirhams at mai-impound yun sa sakyan mo. So, video pupunta tayo dito sa Enoch Terminal 2 kasi dito ako magpapa-car wash. So, habang nagro-road trip tayo at wala akong kasama dito, so why not mag-usap tayo and then makita nyo din ang view kung ano ba ang meron dito sa United Arab Emirates. So kung meron kayong mga gustong pupuntahan like Satwa, Eriga, or kung saan man kami mapunta, so lilibutin natin yan at pupuntahan natin. Okay, so Sunday ngayong araw at medyo hindi ganun ka-traffic. Ito is on the traffic light. So here we go, naka-green na ang traffic light nila. So makikita nyo din dito kadalasan kung ano ba yung mga sasakyan na ating nadadaanan, kasi pag may kasama ako dito talagang yung mga sasakyan, makikita mo kung ano yung gusto mo at iba't ibang sasakyan dito sa United Arab Emirates. So ayan, nag-green. Alam nyo ba, pag nag-beating the red light tayo dito sa United Arab Emirates is magkakaroon ka ng fine na 50,000 dirhams at mai-impound yun sa sakyan mo. So imagine guys, 50,000 dirhams, magkano na yun sa Pilipinas? Almost a million. Tapos kadalasan ang ginagawa ng mga nangyari doon, like nagka-fine na, pagkatapos na impound na sasakyan, kung ang value naman ng sasakyan mo is hindi ganun kalaki, so hindi na rin nila kinukuha. So bibili na lang ng iba yung ibang tao, kaysa nga naman may fine ka na tapos na-impound pa yung sasakyan mo, so maraming papeles na kailangan yun, so siguro dadaan pa yun sa court or whatsoever. So hindi ko alam, pero ang totoo nun basta 50,000 dirhams fine, imagine. So dito talagang medyo strict talaga dito sa United Arab Emirates pagdating sa daan. So madami dito puro fine. Like for example, kasi dito sa United Arab Emirates saka sa Abu Dhabi is medyo magkaiba na rules. I know sometimes isang bansa lang sila, pero magkaiba pa ng rules, di ba? Like for example, nandito ka sa United Arab Emirates, nandito ka sa Dubai, pagkatapos ang kilometers per hour na makikita mo dyan sa daan is 80. So dito sa Dubai, Ras Al Khaimah, Ajman, Sharjah, so sa Northern Emirates, ang pwedeng mangyari sa iyo is from 80 kilometers per hour, pwede ka mag plus 20, so hindi ka magkaka-fine nun. So pwede ka magtumakbo ng 100 kilometers per hour. Pero pag pumunta ka ng Abu Dhabi, pagkatapos nakalagay lang 80 kilometers or 100 kilometers, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng umexceed or mag plus 20 kilometers. Dito lang yun sa Dubai. So diba, so isang bansa pero magkaibang rules, kaya minsan so hindi nakakaalam kung ano ba yung mga rules dito sa UAE. Pagkatapos medyo magkakaiba kasi sila, so hindi ko alam bakit ganun. So sa Abu Dhabi actually medyo ayoko nagde-drive dun kasi ang strict niya. So nabilis ka lang na kaunti, magkaka-fine ka. Tapos may camera talaga, makikita nila, isa-send sa'yo agad sa SMS na okay, ito yung fine mo. Pero dito sa Dubai, ayan, medyo maluwag. Syempre 80 kilometers pwede mag 100, kung 120 kilometers pwede mag 140. Ganun dito sa Dubai or sa Northern Emirates. Pero dito sa Dubai madalang ka makakita ng 140 kilometers per hour agad, lalo na sa mga main road nila, kasi nakalagay lang dyan 120. Pagkakas pwede ka mag 140, so ikaw na bahala mag-decide na. Pero sa Abu Dhabi nakalagay agad 140. Okay, so from Dubai may daan going to Abu Dhabi, naglabas din sila ng isang rule na pag pupunta ka na Abu Dhabi doon, pag pupunta ka sa Fastlane, kailangan 140 ka lang, hindi ka bababa doon, or else magkakaroon ka ng fine. So usapang fine, ako
naka dalawang fine na yata ako dito sa tagal kong nagda-drive. Yung isa is syempre liliko ka, pupunta ka doon sa U-turn, pagkatapos yung kabilang side is puno. So ngayon dahil puno yun or medyo traffic, naghintay ako na makasingit. So it costs, parang ganun, it costs traffic pero hindi naman. So may dumaan na police, nagkapain ako ng 400 dirhams. So yun yung nangyari. Pagkatapos doon din sa I think, di ko alam kung sa Abu Dhabi ako nagkaroon ako ng I think 400 dirhams fine din yun. So dito tayo guys magpapa car wash kasi mag-automatic lang tayo dito, hindi na tayo lalabas sa sasakyan kasi ang importante naman talaga dito is yung loob. Okay, so wait lang natin. Hi bro! Yeah, car wash. Sorry? Normal or try form? Normal 32, try form was 35. Yeah, only normal. 37, only cash payment, sir. Yeah, no worries. That's what I'm about to say. Cash. The 2 dirham we have. 32? Yes. So, what's 37? They don't extra form wash. Okay, let's go to 37. Vehicle too much dirty? No, it's not. So, just only 32 is better. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, let's... Sorry? Receipt? I need receipt, yeah. Okay. But it will go through my app. It will go through my app. Sir? It will go to my app. Yes, sir, but now system slow, sir. I update your system. Okay, no problem. Okay, so let's go! So guys, dito 32 dirhams lang ang pag-car wash dito. Dito sa automatic pero dun sa kabila medyo... Ay, so here you go. Makikita nyo, nag-start na siya. So, nag-start dito. Ayan, sa likod. Okay. Stop. Okay. So, we're going to wait here inside para sa car wash natin. Ayan. So, it's raining. So, imagine mo na lang dito ka sa loob na stuck ka at umuulan. So, doon sa likod, sa labas. So, ayan, automatic siya. So, pag nagmamadali ka, ito yung bagay sa'yo kasi hindi ka nababa ng sasakyan pero bababa ka pag pag i-vacuum na kasi yun yung importante sa akin, bina-vacuum nila yung loob, lalo na pag galing ka sa beach. Syempre kailangan mo ayan o, look is my car pag galing ka sa beach. So masyado buhangin yung sasakyan. Saka minsan pag may naiiwang pagkain, so syempre medyo maamoy. So hindi natin nahayaan maging gano'n ang ating sasakyan. Okay! So car wash muna tayo guys. Okay, let's wait for it. So I have to move forward na guys. Ganun lang siya kabilis pag nasa bunan na. So ito naman is vacuum. So kailangan dahan-dahan tayo sa vacuum para tuyo agad. Okay, vacuum baby. Para okay. So let's go. Okay, thank you so much. Appreciate it. Bye-bye. So ngayon, after naman ito, dito tayo ngayon sa kanilang bila tayo dito para sa kanilang
vacuum sa loob. So papakita natin kung paano ba nila vacuum itong loob natin. At it's gonna be my first time na i-video din to habang nagkakwentuhan tayo guys. Pero syempre, lalabas ako, iiwan natin sila. Bahala na muna sila dito sa loob. At tanggalin natin mga ibang mga gamit namin dito. Kasi syempre sila muna. Iyaan na ito eh. So wala naman dito masyadong ano. So wait lang natin and then here you go. Iharap natin sila dito syempre. So guys, ayan paalis na yung isa. So tayo naman after nila here. So okay. Iiwan ko yung camera dito para makita natin kung paano nila nilinisin. Okay, thank you. So sila na bahala dito. Okay, ganyan ko na lang. Bahala na sila. So kayo na bahala na sila kung paano nila linisin. Bye. Hi. How are you? Yes.
And finally guys, natapos na rin. At tayo pumunta na kung saan tayo pupunta. So let's go! Kailangan ko lang spray na kaunti. Machinit labay ka. Let's go! So harap na tayo dun. So ito yung daan papunta sa Terminal 2 actually. At napakalaki na daan. Nakakatawa kasi walang traffic ngayon kasi Sunday. When it's Sunday, most of the people, I mean pag weekend, most of the people are outside. Nandoon sila sa malalayang lugar. Pero I think mamayang gabi or bukas, ayan, traffic na naman. Kita mo ngayon para wala masyadong madaming tao. Ayan. So pupunta ulit tayo doon sa Dera. So ito yung parang paglipad ka na rin sa inyo dito sa United Arab Emirates. Isa-isahin natin mga lugar. Kung makikita nyo dito, magaganda yung mga daan dito sa UAE. Yes, sa Dubai. Ayan. Tada, ayan, nakikita nyo na sa harap ko na yan. I think this is, hindi ko lang kung camera to, Q3. Pero minsan kasi nakikita yung camera sa Waze, hindi mo masyado napapansin yung mga camera dito. Lalo na pa mabilis ka. Okay. So ayan, mag-U-turn tayo pabalik ng Dera kasi I'm not decided yet kung saan papupunta. So ang naging agenda ko lang for today's video is pa-car wash. So nakita niyo yung airplane. So dito kasi sa Terminal 2, iba't ibang ano lang, iba't ibang terminal lang, pero isang airport dito malapit sa atin sa Dera. And yeah, my God, ang ganda-ganda ng daan. So 80 kilometers per hour at pwedeng mag 100. I think uwi na tayo agad sa bahay kasi medyo, oh my God, look at the green. Minsan nakakatakot, baka mamaya biglang mag-blink pagkaas biglang mag-red na nandito pa tayo. So ngayon, didiretso mo na lang kasi mag-stop ka mabilis, diba? So 40, bigla nagpo 40 kilometers, so pwede ka mag 80 dyan, ay mag 60 dyan. Pero minsan kasi pag walang walang camera, ano nangyayari, bumibilis yung mga tao. And hindi ko lang nakakita yung Burj Khalifa. Yan medyo malayo kasi nandito tayo sa airport. Dito sa Old Dubai, hindi ganun hindi ganun katataas ang building dito sa side na ito kasi nga airport side. So ayan, so kailangan mag-slow down kasi mag-merge ang daan. O diba, si kuya hindi nagbigay. May mga buwisit talaga mga minsan driver talaga na ayaw magbigay. Or maybe baka nagmamadali lang sila. Makita mo siya, nakasingit mo doon. Gano'n lang naman dito. So kailangan mong alamin mga daan-daan. Pagkabisado mo na okay lang, pero pag hindi, kailangan mo talaga dito sa United Arab Emirates mag-Waze kasi medyo ang madaan dito. Oh my God, hindi ko alam kung kakain ba or hindi kasi water lang ako for today's video. Nagda-diet po tayo. So wala akong kasama kaya salita na ako ng salita dito at liliwad ka lang kayo. Ayan. Tawagan yan natin ang isa nating kaibigan para tayo magtanong kung nasa bahay pa siya at tayo lalabas later. Hello, nasa bahay ka? Oo, may meeting. Anong oras? Ngayon nag-Zoom meeting ka.
Pupunta ako dyan pa makapag-tea ako. May pagkain kayo? Oh my God! May biryani pa naman dito. Oh my God, Saka bakit pala, rice? Sige, magsasalo ako. Sige na nga. Bye, see ya. So, pumunta tayo doon. Sa gawin doon. So, sige guys, tapusin ko na dahil masyadong mahaba na. Doon naman tayo sa ibang video. So, yun na nga, pupuntahan natin yung kaibigan natin at tayo makikikain. Pero, syempre, papunta doon, igagala ko kayo sa Riga. Kasi di ba, syempre, madami mga Filipino Riga. Ako curious sila kung ano ba ang itsura ng Riga. So, sa daan lang tayo, yung pinaka main road lang ng Riga. So, baka mamaya makita nyo pa dito yung mga, ano nyo, kaibigan nyo. Pero, syempre, dahil sa daan lang tayo, at medyo mainit na guys, grabe ang tag-init dito sa United Arab Emirates, sa Middle East, my God, ang init-init na. So, etong nasa harap natin, yan is tinatawag na car lift. So, may mga daan kasi or hindi inaabot ng metro. Metro is train. So, pag hindi inaabot ng metro, eto mga car lift na to, sila yung kahit hindi ko alam kung 24 hours ba or kasi never tried, pero ang metro kasi minsan let's say hanggang alauna lang, alas 12, ganyan. So hindi na makapag metro yung mga malalayo na nandito nakatira at doon sa malalayo nagwo-work. So yan, car lift na yan is alas 2, I think alas 3, mga biyahe pa sila. Pagkatapos monthly binabayaran ng mga nagtatrabaho sa malayong lugar. Okay, so kaya minsan, tapos lagi, hindi ko alam, minsan every 15 minutes, every 30 minutes, umiikot sila. So, or 1 hour, depende yun sa, sa schedule kung saan papunta. So ngayon, nandito tayo ngayon, papaliko tayo sa Riga. Kasi Riga is kadalasan mga Filipino ang mga nakatira dyan. Okay. So, eto na, pagliko natin dito ay nakikita mo sa signage na Alriga Street, may Alriga Station. So, makita mo yung ano yan, overpass na yan, may ano yan, may aircon yan, wag kayo. Okay, so dito from here start ng Riga, so 60 kilometers per hour. So pwede din tayo mag 80 kasi plus 20 nga. Pero nakalagay dito kahit Alriga to, it's Moracabat pa rin daw. Pero doon sa kabilang side ang Moracabat. So basta ang tagal-tagal ko na dito from 2015. So dito tayo sa gitna. Ito yung buong Alriga. So yung daan, syempre mga nasa ibang bansa pagkatapos ko sa pumunta dito sa Riga at malaman rin, di ba, ang daming car lift dito talaga. Pag naka stoplight, stop talaga ang mga tao or else magkaka-fine ka rin dito ng 400 dirhams, di ba, pag tumawag ka. Pero yun is pag nahuli ka. So itong Riga Station, yan yung metro, yung nakikita yung gold. So makikita mo dito ang Riga sa katanghalian tapat. Actually, it's already 4 PM in the afternoon. And yeah, see, ito yung Riga. Ay, ayun sila Nerwin. Ayun si Ate Camille. Hi! Nakita ko, may kakilala ko. Sige. So, pa-follow up ko pala yung ano niya, exit niya. So, pupunta tayo ngayon doon sa dulo kasi itong Riga Station na to is yung Riga Street is puro Filipino, pero sa gabi sila buhay kasi ngayon wala pa masyadong tao. So dalawang street to na pinaka main. So pagliko natin na ganun, yun na yun. Tapos pumunta na tayo kung saan tayo pupunta. Though pagliko mo sa kabilang side, Al-Moracabat na, dito yung nakikita nyo mga night market sa gawin dito. Kaso dahil tag-init na, sarado na. Ayun sa harap nyo, nakakita nyo may malaking Carrefour. Yan ang Alcorer. So may mall dito sa Riga. Actually medyo part na to ng Union din, pero isang straight pagkapos dito is Union na. So isang station na naman. So liliko tayo dito kasi doon tayo pupunta sa kabilang side. Okay. And
kung saan gusto mag-basketball ng mga tao. Pagkatapos, ayan, dito ang night market sa gabi dito, kaso nga sarado na. Ayan yung night market. Kasi pag tag-init na, hindi na nila ina-open yun. Kasi wala na nga rin taong pupunta. Dito din, ayan, marami mga tao. Nakita yung mga tao naghihintay dyan sa gilid-gilid. Naghihintay yan ng mga car lift. So, hindi ko alam bakit ang bagal-bagal nito. Ay, dito tayo sa gawin dito kasi niliko ka tayo dun. Okay, ayan, kasi sila. Dito tayo. Niligo tayo here. Ano na ang nangyayari? Nasa na sila? Pupunta tayo ngayon dito sa side na ito. Ayan. Okay, eto part pa rin to ng Riga. So dito ang Jude Palace. So marami kasing pasukan ng Riga. So marami mga bahay-bahay. So hindi lang doon, madami street. Okay, so at least nakita nyo yung ibang part ng Riga. Sa mga gusto pumunta dito, makahanap ng bahay. So eto ang Riga, at least meron kayong idea kung gaano ba ka-civilize ang Riga. Ayan, pag merong nagtumawid, kailangan mag-stop. Hindi katulad sa Pilipinas, pag may dadaan, yung tao pa yung mag-a-adjust. Okay, so hanap tayo ngayon ng parking dito. Okay, so yun lang guys, and thank you for watching. Bye!